Okay, magandang hapon sa ating lahat. Si Babaeng Aguila ay nagbabalik na naman ng kaunting comments, suggestion kung mayroong maisuggest. At bago tayo magpatuloy, ay kung sino ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay pakisubscribe muna guys, para naman ay ang ating channel going forward. At dito ay free naman tayo na magbigay ng mga suggestion, mga comments, but watch out lang tayo sa ating mga masasabing mga salita. Okay guys, ito naman ang ating pag-uusapan ay tungkol sa ating mga magulang, mga bata na sa ngayon I have learned na marami na palang mga bata ngayon na nawawala ang buhay nila dahil sa depression, stress, dahil hindi sila naintindihan ng kanyang mga magulang. So, unahin natin about sa magulang. Okay? Ito ay pwedeng maging sa lola, sa lolo, sa nanay, sa tatay, or mga matandang kapatid nila. Una guys, tayo ay mga, kagaya sa akin, tayo ay mga nanay. Nanay mo na. Tayo ang number 1 na magmahal sa ating anak. At tayo rin ang number 1 na mag-discover sa kanilang mga weaknesses. Minsan, kailangan natin na kausapin ang bata every day. Or it's not minsan, every day, every time, i-develop natin ang ating relationship sa ating mga anak para sila naman ay maging malapit sa atin. Tayo mismo na mga nanay ang unang mag-develop, maglapit sa ating mga anak para maging mag-trust sila sa atin. You trust your son or your daughter if you trust them also. So yeah, that's another thing. For example, ang mga bata ay nasa elementary pa lang. So, of course, minsan mayroong binubuli. Hindi sila nagsasalita sa magulang nila kasi takot sila, napagalitan sila, saktan sila. But dapat, everyday, kamustahin ninyo, advisean ninyo ang mga anak ninyo na huwag silang matakot na magsabi sa iyo dahil mahal mo sila. Walang ibang magbibigay ng pagmamahal kundi ikaw na nanay or tatay. At walang iba na magdepensa sa kanila kundi kayo rin na parents. Iyon ang dapat nasabihin niyo sa inyong mga anak. Kaya dapat huwag silang lihim kung ano ang nararamdaman nila o ano ang treatment sa kanila ng kapwa nila. Halimbawa sa mga teachers or mga kapwa estudyante nga nag-treat sa kanya or ang pag-down sa kanila. Kasi takot sila. At isa pa, ang mga bata hindi magtiwala sa atin na parents kung tayo palagi ay sumisigaw. Konting diferensya, galit, sigaw sa mga bata, trabahuhin mo ito, wala kang ginawa, magganito, ganito, ganon. Kung tayo ay mag-utos, kailangan may lambing kasi para madali nating makuha ang loob ng bata. Minsan hindi ninyo alam, grabe na pala ang kanilang nararanasan sa eskwelahan sa pambubuli. Never silang magsasalita sa inyo. Nagakulong ang inyong anak. At kayo naman ng mga nanay, pag nakita ninyong ganon, kausapin ninyo o dalhin ninyo sa labas, magbanding kayo. Gumawa kayo ng activities na para makapagbanding kayo ng mga anak ninyo. Responsibilidad ninyo ang inyong mga anak. Ginawa ninyong tao, ang mga bata na nangangailangan ng pagmamahal ninyo, atensyon ninyo, support ninyo, shadow ninyo, at kayo ang shelter din ng mga anak ninyo. Kaya huwag ninyong kalimutan ang mga responsibilidad ninyo. Yes, busy kayo sa work, but what is the purpose kung bakit kayo nag-work ng hard? Diba para sa mga anak ninyo? Pag may nangyari sa mga anak ninyo, para ano pa yung pagtrabaho ng sobra-sobra? Wala na rin Kaya i-divide ninyo, bigyan ninyo ng time,
bigyan ninyo ng oras ang pamilya ninyo, go out, at importante, always ang paglalambing ng isang ina para sa anak, babae man o lalaki. Never na palagi kayong magagalit dahil responsibilidad ninyo silang pasayahin. Okay? So, iyan ang aking ma-advise sa inyo na mga parents to avoid na may mangyari sa buhay ng anak ninyo. Ingatan ninyo sila. Sa mga bata naman, kayong mga kabataan, maliliit, malaki, elementary, high school, college, or university, always mag-trust kayo sa magulang ninyo kasi walang ibang makakatulong sa inyo kundi ang magulang ninyo. Yes, okay, discussion is there. Pero wag lang kayo mag-physikalan or magsakitan ng physical. Iyon ang dapat na iwasan nating mga magulang na physical or sakta natin ang ating mga anak. Ngayon, kayong mga bata, huwag kayong maglihim sa magulang ninyo. Ipagtapat ninyo ang lahat. Magtulungan kayo. At huwag lang kayong makinig sa mga salita ng tao o nananakot sa inyo. Huwag kayong makinig doon kasi tinatakot lang kayo. Ang pakinggan ninyo yung magulang ninyo. Magkwento kayo sa magulang ninyo. Ipagtapat ninyo ang lahat sa kanila. Kasi sila lang ang masandalan ninyo. Walang iba. Kahit minsan ang mga tiyahin, mga kapatid, kung halimbawa man, mayroon din siyang sariling pamumuhay na hindi ninyo masandalan. Pero ang magulang ninyo, iyon ang una ninyong masandalan kasi iyan ang may puso na nakatatak sa dibdib nila. Sila ang nagsuffer kung ano man ang mangyayari sa inyo. Kaya kung ano man ang inyong mga desisyon na parte sa buhay ninyo, huwag ninyong gawin yan. Mahalin ninyo. Sa mga kabataan naman na medyo na sa university na, kung kayo ay pinapaaral ng magulang ninyo, maging tapat kayo. Kasi ang ginagastos ninyo ay pinaghirapan niya ng mga magulang ninyo. Tingnan ninyo ang sitwasyon ng mga magulang ninyo. Kailangan damdamin ninyo. Ang binibigay sa akin ng nanay ko o ng tatay ko na pera, ito ay pinaghirapan nila. Kinapitalan nila ng dugot pawis. Iyon ang isipin nyo. At gastusin ninyo ng maayos. Huwag ninyong gastusin para lang i-enjoy. Saka na kayo mag-enjoy kung kayo ay may trabaho na. Kailangan mag-dream big kayo. May goal kayo. May tinatarget kayo sa buhay ninyo habang nag-aaral kayo. Kasi hindi habang buhay ay magdepende kayo sa inyong mga magulang. Time will come ang mga magulang ninyo hihina. Wala na kayong makuha sa kanila. Hindi na sila makatulong sa inyo. Mag-asawa kayo, magkaroon kayo ng anak, nandyan pa rin kayo sa parents ninyo. Depend pa rin kayo. Nako, huwag na kayong mag-depend sa kanila. Dapat kayo na ang magpakain sa kanila. Kaya habang nag-aaral kayo, mag-isip-isip na kayo. Unahin muna ang pag-aaral, magtapos at magtrabaho bago mag-isip ng another responsibility. Hindi masama yung magnobyo. Nasa inspirational yon mga kabataan. Inspirational yon. Minsan, pag wala ka namang admirers, hindi rin masarap ang buhay. But lagyan ng limit. Magkaroon kayo ng ambisyon at tuparin ninyo ang inyong ambisyon. Dahil walang taong makapagtupad ng ambisyon nyo kundi kayo lang. Sana naman ay may makuha kayo sa aking advice ngayon, mga kabataan. Mag-aral, magtapos, magtrabaho,
bago humarap sa next responsibility. Pag nabigyan ninyo ng kaunting amusement, kasayahan ang magulang ninyo, malaking bagay na yan. Okay, so I hope nga itong aking video ngayon ay nakatulong sa inyo. Okay, so maraming salamat and see you next time in my next video. Bye-bye!